Hustisya ang panawagan ngayon ng anak ng mag-asawang senior citizen na natagpo ang patay at nakasilid sa mga sako sa isang irrigation canal sa barangay Cabu, Cabanatuan City, makalipas ang halos 5 araw na pagkawala. Kinilala ang mga biktima na sina Romeo de los Trinos, 65 taong gulang, at ang kanyang asawa na si Meli de los Trinos, 55 anyos, kapwa residente ng bayan ng General Natividad, Nueva Ecija. Nang matagpuan ang kanilang mga bangkay ay nasa advanced stage of decomposition na ang mga ito. Nadiskubre ang mga katawan matapos mapansin ng ilang residente ang matinding masangsang na amoy na nagmumula sa irrigation canal. Agad itong iniulat sa mga otoridad na nagsagawa ng inspeksyon at doon natagpuan ang 2 bangkay na nakasilid sa magkahiwalay na sako. Sa paunang imbestigasyon ng pulisya, huling nakitang buhay ang mag-asawa noong umaga ng Marso 6 nang umalis sila sa kanilang bahay, sakay ng kanilang kolong-kolong na tricycle at magtutungo umano sa Dilasag, Aurora. Gayunman, hindi na sila nakabalik at hindi na rin makontak ng kanilang mga kamag-anak. Samantala, na-recover ng mga otoridad ang kolong-kolong ng mga biktima sa isang liblib na bahagi ng barangay Platero. Napag-alaman na wala na ang plaka at side mirrors ng sasakyan ng ito ay matagpuan na posibleng indikasyon na sinubukang itago ang pagkakakilanlan ng sasakyan. Ang anak ng mga biktima na si Romy, na kasalukuyan nagtatrabaho sa Saudi Arabia, ay nananawagan ng katarungan para sa sinapit ng kanyang mga magulang at humihiling sa sinumang may impormasyon tungkol sa krimen na makipagtulungan sa mga otoridad. Patuloy namang nagsasagawa ng backtracking operations ang pulisya upang matukoy ang eksaktong ruta na dinaanan ng tricycle at kung sino-sino ang maaaring may kinalaman sa krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang masusing imbestigasyon upang matukoy ang motibo at mga responsable sa brutal na pagpatay sa mag-asawa. Sa loob lamang ng 2 araw matapos matagpuan ang 2 sunog na bangkay sa loob ng isang sasakyan sa Peñaranda, Nueva Ecija, naaresto na ng pulisya ang 4 na suspek sa isang hot pursuit operation sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na ibinahagi rin sa social media, na aresto ang mga suspek bandang 1:45 ng hapon noong Marso 11 sa barangay Siempre, Viva Sur, Malib, Isabela matapos ang masusing intelligence operations at backtracking ng mga otoridad. Matatanda ang bandang 10:40 ng umaga noong Marso 9 nang matagpuan ng mga residente at otoridad ang isang pulang Toyota Wigo na nasunog sa harap ng Leong Hap Farm sa barangay Sinasahan, Peñaranda, Nueva Ecija. Nang inspeksyonin ang sasakyan, tumambad sa mga otoridad ang bangkay ng isang lalaki at isang babae na parehong matindi ang pagkasunog. Batay sa mga paunang ulat na kumalat sa social media, agad na nagsagawa ng imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima at ang mga posibleng responsable sa krimen. Gumamit ang mga investigador ng iba't ibang pamamaraan kabilang ang pagsusuri ng CCTV footage sa mga kalapit na lugar, pangangalap ng impormasyon mula sa mga saksi at pagsasagawa ng backtracking operations sa posibleng dinaanan ng sasakyan bago ito natagpo ang sunog. Sa tulong ng pinagsanib na person ng Regional Special Operations Group RID PRO3, Provincial Intelligence Unit ng NEPO, Criminal Investigation and Detention Group CIDG Nueva Ecija Provincial Field Unit, Peñaranda Municipal Police Station at Malig Municipal Police Station, natukoy ang kinaroonan ng mga suspek na umano'y nagtangkang magtago sa Isabela. Dahil dito ay agad na ikinasa ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaresto sa 4 na individual na itinuturing ngayong pangunahing suspek sa krimen. Kasalukuyan nakakulong ang mga suspek sa Peñaranda Municipal Police Station at naharap sa kasong murder.
Pinuri naman ni NEPO Provincial Director Police Colonel Richie R. Claraval ang mabilis na koordinasyon at pagkilos ng mga pulis na naging dahilan upang agad na matunton at maaresto ang mga suspek sa loob lamang ng 2 araw mula nang mangyari ang krimen. Ayon kay Claraval, patuloy pa rin isinasagawa ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang buong motibo sa krimen at kung may iba pang individual na sangkot sa insidente. Matatandaan na kinilala ang 2 biktima na sina Regine Espinosa, 33 anyos na negosyante at Michael Ochique na isang rescue officer ng Palayan City Disaster Risk Reduction and Management Office. 2 magkahiwalay na police operation sa Nueva Ecija ang nagresulta sa pagkakaaresto ng isang most wanted person at isang suspect sa iligal na pag-iingat ng baril. Ayon sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO nitong March 12, 2026. Sa ulat ng pulisya, isang 46 anyos na babae na kabilang sa listahan ng most wanted person sa Cabanatuan City ang naaresto ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station sa isinagawang Manhunt Charlie Operation. Ang pag-aresto sa suspek ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte kaugnay sa kasong paglabag sa batas pambansa bilang 22 o ang Bouncing Checks Law na may 7 bilang ng kaso. Samantala, isa pang operasyon ang isinagawa ng mga elemento ng General Mamerto Natividad Municipal Police Station matapos ipatupad ang isang search warrant laban sa isang 39 anyos na lalaki na residente ng Purok Dalia, Barangay Talabutab Sur sa nasabing bayan. Sa isinagawang paghalughog na kumpiska mula sa suspek ang isang caliber .38 Smith & Wesson revolver na kargado ng 3 bala. Dahil dito agad siyang inaresto at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Cabanatuan City Police Station ang naarestong most wanted person para sa kaukulang disposisyon ng kanyang kaso. Samantala, nananatili namang nakadetine sa General Mamerto Natividad Municipal Police Station ang suspek na nahulihan ng baril habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Ayon kay Nueva Ecija Police Provincial Director Police Colonel Richie R. Claraval, patuloy na pinaigting ng pulisya ang kanilang mga operasyon laban sa kriminalidad, partikular sa pagtugis sa mga wanted na individual at sa pagsugpo sa paglaganap ng mga loose firearms sa komunidad. Dagdag pa ni Claraval, ang mga operasyong ito ay bahagi ng direktiba ni Police Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, at sumusuporta sa advokasya ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng publiko. Nagsagawa ng isang simultaneous bloodletting activity ang Bureau of Fire Protection o BFP Nueva Ecija sa SM City Cabanatuan bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya sa serbisyong makatao at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang aktibidad ay sinagawa sa patnubay ni Fire Senior Superintendent Santos C. Gawong na DSC Acting Regional Director ng Bureau of Fire Protection Region 3 at sa pangunguna ni Fire Senior Superintendent Roberto C. Miranda, DSC Provincial Fire Marshal ng BFP Nueva Ecija, katuwang ang Department of Health at iba pang partner institutions. Layunin ng naturang inisyatibo na makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang medikal na tulong sa mga ospital sa rehiyon. Ayon sa BFP, ang blood donation activity ay bahagi ng kanilang patuloy na programa upang makibahagi sa mga gawaing pangkalusugan at makapagbigay ng suporta sa komunidad, lampas pa sa kanilang pangunahing tungkulin sa pagtugon sa sunog at iba pang emerhensiya. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong ng sama-samang kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan,
Mga katuwang na organisasyon, mga voluntaryo at mga tauhan ng BFP na kusang loob na nagbahagi ng kanilang dugo para sa layuning makapagliligtas ng buhay. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Bureau of Fire Protection Nueva Ecija sa mga institusyong medikal na tumulong upang matiyak ang maayos at ligtas na pagsasagawa ng Blood Donation Initiative. Kabilang dito ang Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Nueva Ecija Doctors Hospital at Jose B. Lingad Memorial General Hospital na nagbigay ng technical at medical na suporta sa aktibidad. Ayon sa pamunuan ng Bureau of Fire Protection, ang ganitong mga programa ay patunay ng kanilang matibay na pangako, hindi lamang sa pagsugpo ng sunog, kundi pati na rin sa pagsusulong ng kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng publiko. Sa pamagitan ng mga gawaing tulad nito, patuloy na pinagtitibay ng Bureau of Fire Protection Nueva Ecija ang ugnayan nito sa komunidad at ang layuning maghatid ng serbisyong higit pa sa inaasahang tungkulin ng isang lingkod bayan.